Ang mga tagbanwa ay ilan lamang sa kakaunting katutubo na nakapagkamit ng karapatan sa kanilang lupaing ninuno. Subalit marami pang tribo ang naglaho o nagkawatak-watak dahil sa pagkawala ng kanilang lupa. Ang kasaysayan ng mga tribong ito ay kasaysayan ng maraming Pilipino. Marami ang napipilitang lumikas o kaya'y napapadpad sa ibang lugar sa paghahanap ng maganda at tahimik na buhay. Mahirap puntahan ang bayan ng Kasibu sa Nueva Vizcaya. Sa kabundukang ito, sa pagitan ng Sierra Madre at Cordillera, dito matatagpuan ang mga katutubo ng Hilagang Luzon na napaalis sa kanilang lupaing ninuno. Sa Kasibu, may malaking komunidad ng Ibaloy at Ifugao. Ang ilan sa kanila ay dumating dito noon pang dekada 50. Sa panahong iyon, itinayo ang Ambuklao Dam sa Benguet na lupaing ninuno ng mga Ibaloy. Nadamya Ambuklao, hanmat nga nagaburan diyay talon mi nga sa kabasiti danom nga milyo itati na kwati danom asla ada kamitoy ang diyay waig idi manungatawan ngin matuti waig yay darat nagaburan yay sa kabasit nga talon mi iso nga da kami talaga nga awan ti pagtrabahuan mi yay iso nga inanusan mi nga in kamitoy idi damagan mi nga mabalin nga dati nawayad to'y Biskaya. Idi naapektaran kami ti dam, idi ay Benguet. Awanan nalayos da di iparit ti gobyerno da di pag-umaan mi. Kan iparit da di paggabyunan mi di awanan. Awan ti pagbiyagan mi. Bukod katayli mukan panuga balan mo naman Nang dumating ang mga taga-Cordillera sa Kasibu, nadatnan nila doon ang Bugkalot, isang mabagsik na tribong kilala sa pamumugot ng ulo. Idi ununa ng aldaw nga awampay lang ti matatao dito yung lugar nga ilungot laeng ti adda awan ti nailaok kada kami nga kastoy ti pantalon na. Nagbibinata si Ernesto Bongay noong dekada 70. Noon ay papawala na ang kaugaliang pamumugot ng ulo. Pampanunutik nga makiasawa akong kung kunat tilalakay nga mabalin barok. Agngayaw tayo pa tanong nakaikat ka ti ulo. So, mabalin mun ti makiasawa. Tata, agsipod garod ta isu di jay ti dayaw mi. Dayto yung nga buning nga usar mi isu dayto iti pang ikat mi jay ulo ti tao. Nga nunatayin ikatin mi jay ulo na. Kahit no naputi din ibiling mi jay ulo. Ibiling mi nga kasta. Ngam adda di jay panangipukaw mi nga kunami nga bupepe mo pinutuan ko kunana ni jay sa umi. Kaya't na nga sa uwin di jay dahito iti sapsapulin mi nga da kami nga lalaki. So nga siya nagyang tunay akon mga lalaki kasi jay iti kayat na nga sa uwin di jay nga imbagak. Idihang kami nga magnati may sa kami masapon nga dati 5 upat kasi may sa lang ti magnakada kami kat sigurado ka nga hanggang agsubli baka bangkay kay dalan iti pagbutangan biti tataod to ili dagiti Bungkalot. Sa kalaunan, natutong mamuhay ng sama-sama ang mga taga-Cordillera at ang mga Bugkalot sa Kasibu. Dinala ng mga Igorot dito ang husay nila sa pagtatanim. Di nagtagal, marami sa kanila ang nakapag-asawa na rin ng mga Bugkalot. Awan ng Diyos, wala na yung yung pagpuputol na ulo ng tao.
Kaya marami po nag-aasawa po yung mga kami po dito. Sige, halo-halo. Yung mga kapatid namin nang galing po sa Benguet, niya sabi na, gusto namin pumunta rito. Sabi yung mga ninuno namin, sige, pwede na rin. Marami pang punong kahoy noon sa Kasibu. Naging mainam ito para sa wood carving na katutubong kabuhayan ng mga Ifugao. Sa barangay Pao, may matatagpo ang paggawaan ng wood figures na gaya ng ibinibenta sa Baguio at Banawe. Dagiti wood carving, dagiti mapapaitan mga kayo. Dagiti kakabsat mo lang Ifugao. Tiga po na nga di Mayo da, dito yung hunimay dagiti ayan mi. Kat makita dang ada dagiti kunada nga kalantas nga mabalin nga marami ng wood carving. Nga po iti kaawan garud ti mapaitan mo tinin, dagiti marami ng dagiti wood carving mapaitan da nga kayo iti ayan mi di Ifugao. Kaya di madagto nakita naman dagiti kayo ditoy. Pagdating ng mga Igorot sa Kasibu, dala-dala nila ang kanilang mga matatandang kaugalian, tulad ng kanyaw. No ada ti kuna nga kanyaw umaydak ayaban nga mapan ijay balbalay ti tao. Wen nga ikanyawan di jay mag-agsakit. Kanyawan ni ada baboy nga parte inda. Ada baboy nga kasta. Ibunungan mi. Ibunungan mi. May akati sakit ti tao. No parte mi di baboy kat mayat umanayan ngam no kurang ti ada ti kurang na di pidis ti baboy nga kunami agparte kami pati may nga baboy sudah tati rigat ti da kami nga igurot okay nanas awan narigat o na ti biyag okay nana. Mahirap nga ang buhay dito. Pero mas ginusto ng mga Igorot na dito manatili kaysa bumalik sa Cordillera. Marami sa kanila ang wala na ring babalikan doon. Ngayon, ang mga Ibaloy at Ifugao na ang nakararami dito sa Kasibu. Nakakalungkot isipin. Nang makakita ng bagong tahanan ang mga Ibaloy at Ifugao, nawalan naman ang mga Bugkalot. Ang mga Bugkalot ay napilitang lumikas patungo sa kaloob-looban ng mga lalawigan ng Nueva Vizcaya at Quirino. Ang mga naiwang Bugkalot ay nakikisaka na lang sa mga taniman ng mga Igorot. Ato nga pamak dito mga 4 to 5 hectares siguro. Yung mulak ti ko hari kiti layakin mais pagay. Sumati pa kay tugtugadan na gito kailan medyo nga ko. Anti pagtugadan da. Utang damit ti store ko ye dumay. Sudah pandai karkaroan mat nga magbayad. May bagas ti alang da duman. Kasi daw pinang nga pa makitugtugid dito yung para iti pagbiag da. Kastamit dagiti anak ni isak sakripiso mimit ti panagbiag da tapno ita kastakit padakilin mi idakit isudamit ti sumublat nga agregat iti dayto nga panagbiag ibabaon mimit ida nga apanda gusto ila tapno adamit ti basit nga maadal da tapno handa nga maiparihas kada kami nga dimi pa amo ti agbasa, dimi pa amo ti makitungtong ti naunig panagsasao. Welcome to our school. Tulad ng ibang Pilipino, nagtatrabaho ang mga katutubo sa Kasibu upang mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Pero maging ang kinabukasang yan ay nanganganib. Maugong ang balitang may plano ang isang dayuhang kumpanya na magmina sa Kasibu. Hindi na bago sa mga taga-Kasibu ang problemang kagaya ng minahan. Noong 1992, nagbalak naman ang gobyerno na magtayo ng dam dito. Ang problema sa dam ay nagbuklod sa mga taga rito, Igorot man o Bugkalot. Naging tagapagsalita nila si Kapitan Alejo Tuginay ng Barangay Kakidugan. If we flood this
part of Kasibu. Is the most fertile part of the valley. Most of us, especially here in the area to be flooded, are the displaced people from Benguet, from Buklao, who were displaced by the construction of previous dams. Dahil sa pagtutol ng mga taga-Kasibu, ang pinaplanong dam ay inilipat sa Kasiknan. Doon, tumutol din ng mga bugkalot. Ngayon naman, ang problema ay isang minahan. Nang mabalitaan nilang nagsimula na ng exploration ng isang malaking kumpanya ng pagmimina, nagpasya ang mga taga-Kasibu na muling mag-organisa. Tumawag sila ng referendum. Ipinahayag nila ang kanilang pagtutol sa pagmimina. There was no consultation. They just immediately constructed their bunkhouse. The other that we up without consulting the people. Hindi kaila sa mga taga-Kasibu ang epekto ng pagmimina. Alam nila ang nangyari sa Benguet na pinanggalingan ng marami sa kanila. Alam nila ang nangyari sa Zambales. Sa open pit mine na ito sa Zambales, kinailangang tapyasin ang bundok para makuha ang mina sa loob. Parang dumugo ang lupa sa pinsalang likha ng pagmimina. Kaya ayaw namin pong mamina ito dahil ang mas mahalaga sa amin lupa kaysa ginto. Kaya siyempre yung mga galing po sa mga kwan dito sa ibabaw ng lupa, siyempre yung pagkain, yan po ang pinakaginto namin dito. Mas mahalaga yung gold sa itaas. Walang hanggan doon eh. Walang hanggang na gold kung masipag ang tao. Pero yung gold sa ilalim, may hanggan nun eh. No maipapilit nga agpay so dayta ko ti gobyerno, project ti gobyerno nga dayta. Isu di jay mapilitan ti tattao manin nga mangsubli ijay naglati nga kaugalyan. Naanasan da manin, ijay. Kahit siyempre, ijay nakon idi imuno na nga imay kayo nga da kami nga dayto nga tribo. Siya sagana kami nga matay, kin pumatay. Kas kunak tatay na no pilitan da. Iya mamaya ti patayin da ti tao pa ya sa danto sa rakon. Di talang ti remedyo ta awan ti papanan dagito adu nga tao.